ng kampana. Ang pagtunog ng pakakak. Hindi. yung yung pagpapakita sa atin ng ating mga hinahangad. Yan. At mukhang ito ay isang magiging masayang labanan kung Yan yun na. lang. Tumunog na ang pakakak, ladies and gentlemen. This is game number 3 of the Grand Finals ng AMC Wildcard. 1-1 ang ating score. This is Homeboys versus Entity 7. Kung sino man ang makakasecure ng labang ito ay siyang pupunta at makakakuha na ng match point. And that is very important Uy. in this current situation. Pero hindi tumama dun yung Terrify, ah. Kamunti ka na sana yun na mapalo ng sobra si Erwin kung nagkataon. Sinasayawan ni Udil eh, no? Ayan. So, sakto naman. Hindi naman siya Eudora jungle. It's still mid lane. Yan pa rin. Hindi siya, kasi sabi, parang you wanna hear something crazy? You wanna hear something even crazier? Hindi naman daw. So, ano pa naman tayo? Medyo kalmado tayo this time sa ating early stages of the game, kung yun lang. Si Zorn hindi naman kalmado eh. Medyo kalmado. Hindi pa yan. Binabawi ko na. Oo. Binabawi ko na. Pumindot na siya. Bigla eh. Biglang umispam eh. Hindi ko alam kung natunugan niya na sinasabi natin. Kalmado pa to ah. Hindi. Wala, parang built-in na eh. Oh. Pero si GB ay may pupuntahan din doon. Tempest of Blades ay gagamitin 4 blades. Wow! 3 blades lang ang kailangan niya. Saktong-sakto yung hugot na ginawa doon ni Nets. Sobrang agro na kanina ng Entity 7, pero that was a very beautiful respo coming in from Chibi to deny them of that level of aggression na gusto talaga nilang gawin magmula pa sa kanina. Kamunti ka na naman. Yung sundot sana na yun, ah. Aba. Medyo itong si Nets ay accurate yung kaniyang mga nagagawa. May 100% hit rate pa siya. Oo, yung tumatama yung sibat, tapos yung pag-transform ni Fury, sakto rin yung kanyang second skill na nakatutok doon. But meanwhile, it's gonna be Zorn na medyo low on HP dahil dalawa yung kanyang katapat sa mid lane. Yep. Kinailangan mo nang mag-recall ni Zorn. Literal na recall. Legit recall yan. Oo, legit para recall na. Umuwi. Kasi nagawa ng Entity 7 yung magandang trabaho. Pero ito ay nakakatakot kasi si Chan may full combo pa yan. Mukhang si Udil ay burst down pero may Primal Wrath na reserba. Sepat napakaganda nung kanyang pagkaka-flicker at pagkakastan sa dalawa. Pero nandito na rin si Marquinho na kinakailangan sagutin sa likuran. Chibi ginamit na rin yung kanyang Tempest of Blades at mukhang si Marquinho ay makakakuha pa ng kill on to Udil. Nandun naman yung I'm offended and he's still alive. Sword makaka-last hit yata. Pero this is the time for both teams to disengage kasi si Haydon Bush ay nariyan na at mukhang hihapahabol na kill sana. But the wild charge was there to save Zorn. Yun yung nakakatakot sa Dairot eh, yung parang kutong. Yung second skill. Yung susunod. Yung konyat di gulat. Kasi sumusunod yon plus armor break. Diba? So kahit si Zorn manlalambot, pero teka lang si Sepat ay medyo sinalubong niya na parang balikbayan. Welcome to Saudi. Sabi ni Haydon Bush. Si Haydon Bush nakakatakot mag-Dairot eh. Fury Hammer pa lang naman ang hawak niya. Pero nakikita mo yung threat na kaya pa naman pumalag ng Homeboys na kahit papaano makipagpalitan. Pero nung nakita nilang nandyan na si Haydon Bush, it's a no-no. It's a very different matter. It's a very different matter. Hindi natin dapat palaga ng early ng isang Dairot kung ayaw nating mamaalam sa ating chance ang makuha rin yung early gusto nating makuha. Tama. At nakikita mo naman si Erwin. Ayan, Tuloy lang sa crowd control. Ang gandang iyakap mula sa Entity 7. At ito na ang ating sinasabi na early game threat ng Dairoth ni Haydon Bush. Things are becoming quite challenging for Homeboys to pull off dahil nasa Entity 7 na rin yung kalamangan in terms of gold. At ito ang parang best of one gulatang pagbabalik sa best of one gulatan setup dahil sa Eudora pick, dahil sa Bane pick, dahil sa mga rotations at sa napakaganda nilang mga plays. Pero Haydon Bush will be the first to fall. Nets, nasa King's Calling si Fury rito, pero mukhang magtatagumpay pa. Kinalmot at pinatumba yung gold laner ng kabila. Pero Marquinho with the Primal Wrath and that Tyrant's Revenge and Tyrant's Rage combo from Erwin. Masasagot lang naman ito ng Homeboys at kukuhain pa nila yung kill on to Chan. At mukhang makakatatlo, apat rather ngayon ang Homeboys. Triple kill para kay Udil.
Imagine, yung si Fury na lang yung nakaligtas because nakuha niya si Nets doon at malayo din naman malayo. siya. Pero, Homeboys, bigla silang nag-reset. Atin nung Turtle, we got 4 kills. Lamang na ngayon muli ang Malaysians. But this time, Haydon Bush ay kahit pa paano isang beses pa, 2 beses pa lang naman nakukuha. Hindi lang talaga siya nakapag-hide doon sa Bush kasi 4 yung tumaya sa kanya. Grabe yung commit ng NTT7 kung yun lang. Literal, nag-Primal Wrath in, narito si Marquinho, nag-Flicker Tyrants Revenge dito si Erwin, and they just really made sure that they are able to prevent that turtle from coming into the hands of Homeboys. Pero si Erwin naman ngayon yung nabawian at mukhang kinakailangan ng tumakbo ng kabilang kupunan. Sepat, mananakap pa ng Earth Shatter, very very low ang Homeboys, pero dalawa yung nahugot ng Spear of Glory and ilalim ng Torre. Kumakalmot si Fury at mababawian siya ng sundot dito ni Chibi as they get or they actually managed that attempt from NTT7. Alam niyo kung gaano kaganda yung ginawa ni Nets doon? Nag-transform na si Fury. That could have been an easy Lycan Pounce. That could have been an easy 3K. Tatlo yung low HP para sa side ng Homeboys doon. If ever kumonekta yung Lycan Pounce, ubos yung tatlong yon. But because of the Spear of Glory, because of the stun na pinrovide ni Nets, because of that crowd control, hindi niya napindot yung dapat niyang pindutin and he was able to take that shutdown. O sabihin na natin that kill against Fury. Now Homeboy still has the lead at mukhang yung Turtle 10 seconds nakapwesto na yung 4 na miyembro ng Homeboys. Parang na-rattle doon na pumindot si Fury kasi hindi rin niya inakalang mahuhugot siya right when he was about to use the Lycan Pound. So, nung nandun na sa ilalim ng Torre, yung pinakakinaya na lang niyang gawin talaga ay panindigan yung gagamitin niya o panindigan yung kalmot. So, ngayon may mga trades naman na nagaganap across the map. Fury takes the first tier turret doon sa bottom lane for Homeboys. Pero mabilisan na naman yung respo. Chan! Kamuntikan doon si Chan pero mabilisan siyang makakatakbo papalayo. Meron na namang Tyrant's Revenge dito na magaganap. Pero may hatak din kay Erwin na may flicker pa namang natitira para makataka sa ilalim ng Torre. Pero si Chibi ay mukhang na-stun. King's Calling nandyan. At si Haydon Bush isusunod na rin ngayon ng Homeboys as Fury is there as well to do the Lycan Pounce. At si Marquinhos mag-flicker in din using the Primal Wrath. Kinakailangan tumakbo pero inabutan ng bala. At ngayon, nakabawi ang NTT7. NTT7 still chasing down Homeboys. Nandun na naman yung Spear of Glory mula kay Nets and it's a killing spree mula sa gold laner ng Homeboys. Fury ay dumadaan pa rin at naghahanap ng kill. Sword is low, Marquinhos as well. Kaya doon matatapos yung laban. Yung akala na natin na gumimap na yung Homeboys at pauwi na lang sila lahat. Bigla na lang just because of one single skill. Nakabawing muli ang Homeboys. Pakiramdam ko nga, mas papabor yun kung yung angulo ng I'm offended, patore din no? Na mas mapapalapit sila or mas may iwasan na yung chances na maka-escape dito yung side ng NTT7. Pero as we look at the instant replay, makikita nating ikinomit talaga ng Homeboys doon even sa mismong jungle na ng NTT7 yung laban, which unfortunately didn't work out for them since nakasunod din agad si Fury na isa sa gusto mo sanang hindi kasali sana sa team fight na yon. And siya yung nag-make no difference come the latter portions of that team fight. Pero GB, mag-isa siya dito. Hinahabol. Kamuntikan lang. And even Haydon Bush, actually same sila ng pinagdaanan ni Chibi. Nakita rin siya ng mga members ng Homeboys at hindi naman nabigyan. But this time, 13-9. 26.1k gold lead compared to 24.8. Hatak mula kay Nets. Di na makakatakas pat nilabas na yung 4 na Yagna Donuts. Yun yung magandang combo. Ang magandang pick-off na na-secure ng Homeboys right in time before this Lord. That was Haydon Bush, yung retry holder for NTT7. So, na-stun lang talaga dito ni Zorn at hugot ng Spear of Glory. Doon nila na-secure yung kill and nothing else follows. Hindi na rin nila hinanap yung iba pang mga kalaban. Hindi na sila nagbabad at masyadong nagtagal. Mabilis ang convert at lipat sa Lord objective. So now they secure this first Lord and they will have a chance na palitin lalo at palawigin yung kanilang control sa mapa. Erwin, stretching. Okay, napa-stretching lang. Tinesting lang niya kung napipindot yung kanyang Tyrant's Revenge at napipindot pa naman at hindi niya itutuloy. Pero si Zorn ay may ibang pinipindot. Ayan siya Dalawa nga magkaibang dalawa. So kung hindi man na-recall, meron siyang mga sticker.
na nakahanda. Pero napaka-timely naman nung onward na yun from Marquinhos. Kaso medyo nadarama na yung damage. Dalawa na naman yung hugot ng Spear of Glory. Papasok sa King's Calling. At dalawang miyembro yon ng LTT7 na napatumba bago pa yung kanilang magiging depensa. Nagkaroon na agad ng access ang Homeboys doon sa mid lane turrets. Hindi pwedeng biruin si Zorn kasi nung biniro siya ng NTT7, seryoso pala siyang magko-commit. One charge. Tapos saktong layer mula kay Nets. And this time, Homeboys, even without the Lord, napakalayo pa niyan sa bottom lane. Sumusubok na kumatok doon sa may bandang gitna. Naproc na rin yung shockwave dito nung mid lane inhibitor turret ng NTT7. So now they're just really waiting for the Lord and the rest of the waves to come down para mas masulit nila, para mas makakuha sila ng mga inhibitor turrets kontra dito sa NTT7, which they will successfully be able to defend naman. Still, Homeboys, may respeto silang naipapakita doon sa kakayahan na meron ng NTT7 na makadepensa. Ito yung nakita natin way back kahapon from Homeboys. After they got the Lord, kung hindi nila mamamaximize, okay, hindi. Kaso may yakap dito at mukhang i-capitalize sila yung overextension na makikita nila kay Sepat. Sepat is down! Pero napagaganda nung King's Calling na nailapag dito, saktong-sakto doon sa mga nag-aabol na miyembro ng NTT7. At ngayon, hindi pa sila tapos. Nandiyan si Chibi, napakasakit na rin yung kanyang mga pagtusok. It's a triple kill para dito sa kanya. Hindi umabot yung Spear of Glory. Saktong-sakto yung pagkakastan kay Nets kanina. Pero may minion wave sa middle lane at mukhang gustong umangat ng Homeboys. Dalawa na lang yung dedepensa for NTT7. Still 4 for Homeboys. May minions na paparating. Look at Zorn just TPing. Wow. Taunting the members of NTT7. Basag na rin yung baba. Hinahawakan na lang ng maigi ng NTT7 na ang kanilang huling natitirang inhibitor turret. And if you are Homeboys, syempre maiilang ka rin mag-commit kapag alam mong up pa yung pang mga stun, up pa yung mga nagbabounce. Kasi nagbabounce na rin yun yung mga pakidlat-kidlat dito ni Chan on Theodora, tapos naka-lethal ignition pa siya. Apart pa dun sa idea na merong possible finisher talaga, yung Abyssem Strike kapag ka masyadong pumabor dito sa NTT7, yung mga engages na sinimulan ng Homeboys, which is why we've been seeing Zorn. Actually, kahit ganyan siya, patient Patient yung kanya mga nagiging anticipations on the Grok na yung counter engages yung magiging puhunan ngayon ng Homeboys. Pero titignan din natin kasi may tsansa na sila naman ang mag-engage knowing na ang naka-purify lang naman din sa NTT7 is si Fury. Pwede nga dahil ang unahin naman na dito would be Chan. Dahil ito yung pwedeng mambaliktad ng laban Dahil pag naka-free hit yung Eudora, naka-free skill lang siya, pwede niyang i-execute lahat ng mga members ng Homeboys. Now the Lord will be marching down this mid lane. Mukhang tatargetin na nga yung itaas, pero papasukin pa rin sa gitna. May puwersahin ng Homeboys ang NTT7! Pero napakaraming nayakap, pero may mga nahugot din bigla. Tapos na wild charge, kaso nagkakaubusan na mukhang Homeboys mga tumutumba. GB, makakatakas ba dito? Si Zorn ay buhay pa, may immortality ring hinahawakan, pero makaka-triple kill pa. Maniac, will he make it a savage this time? Immortality pop, it's only Marquinhos left, at mukhang gusto na talagang kuhain ni GB yung savage! Right in time as Homeboys takes match point! Just in time! 1 second left, or even just split second left, that savage went off for GB. Kasama ang match point para sa serye. Oh my!